Nag-away na naman ang mag-asawang Justin at Rima. Kung kailan nagbabalak na silang magpakasal, saka naman sila nagkaroon ng bagong pag-aawayan. Sa gitna kasi ng 2 taon na relasyon nila, biglang nag-alangan ang babae na maging kabiyak niya. Kamakailan daw kasi kinausap si Rima ng tatay nito. Tinanong nito kung sigurado na raw ba ito sa kanya. Hanggang ngayon kasi tutol at may pagdududa pa rin ang ama nito sa kanya. Palibasa ay malayo ang agwat ng edad nila sa isa't isa. 22 pa lang siya, habang 34 naman ito. Ang masaklap pa roon, graduating pa lang siya habang si Rima naman ay CEO na ng isang kumpanya. Napakalayo ng agwat nila, pati sa estado ng buhay. Kaya hindi maiwasang magduda ng magulang ng babae kung kaya ba talaga niyang panagutan ito kung sakaling magsama na sila. Ilang beses naman niyang pinatunayan na kaya niyang panagutan ng babae. Dahil kahit estudyante pa lang siya, may kaya rin naman ng mga magulang niya. Nagagawa siyang paaralin ng mga ito sa malaking universidad. Pagkatapos ay siya rin ang sumasagot sa lahat ng gastos nila sa mga magagarbong date nila ni Rima. Ilang beses na niyang napakita na kahit graduating pa lang siya, financially capable na siyang magmahal at magpakasal ng isang babae. Dahil bukod sa tanggap na ng magulang niya ang relasyon niya, ay working student na rin siya ngayon at medyo disente rin ang sweldo niya sa kanyang trabaho. Nangako naman siya na pagkatapos mag-aral, mas lalo pa siyang magsisikap para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng babae. At sa loob din ng 1 taon bilang magjowa nila, ang dami na niyang napatunayan dito. Kahit nga si Rima ay sobrang natuwa sa kanya. Kaya naman hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng yon, bigla na namang magbabago ang ihip ng hangin sa babae. At nag-aalangan na naman ito sa kanya dahil din sa impluwensya ng magulang nito. Yun din naman ang lagi nilang pinag-aawayan noon, ang papalit-palit nito ng mood at desisyon. Dahil sa labis na inis, naisipan niyang maglayas muna sa gabing yun. Nagpakalayo-layo siya para magpalipas ng init ng ulo. Sa lugar na napuntahan niya, nakakita siya ng hotel na kung tawagin ay Hotel 67. Doon na muna niya naisipang mag-stay kahit 1 araw lang para makapagpalipas ng sama ng loob. Pagkatapos niyang mag-check-in ay dumiretso na siya sa room niya na nasa 5 palapag daw. Pagkarating doon, hinanap niya ang room 333. Nasa bandang dulo pa yon. Nang makapasok na siya sa loob, agad niyang itinabi sa kama ang kanyang bag sa kasinindihan ng ilaw at aircon. Habang ine-explore niya ang paligid, umagaw sa atensyon niya ang isang sulat na nakadikit sa likod ng pinto. Ayon doon, pagsapit daw ng 3:00 hanggang 5:00 ng madaling araw, bawal daw silang lumabas lahat sa kanilang mga silid. 6:00 ng umaga na raw ang oras kung saan pwedeng mag-check out o lumabas ang lahat. Nagtaka siya nang mabasa yon. Wala namang binanggit sa sulat kung ano ang dahilan. Pero hindi na muna niya inintindi yun. Humiga na muna siya sa kama at pinatahimik ang isip. Habang nagpapahinga siya, bigla niyang naisipan tumawag sa telepono at umorder ng alak. Magdamag siyang uminom hanggang sa abutan siya ng madaling araw. Lampas 3:00 na nang matapos siya sa pag-inom. Ewan ba niya pero hindi pa rin siya makatulog. Ang ganda na ng kwarto niya. Ang lamig na rin ng paligid pero parang may iba pa siyang hinahanap. Parang gusto niyang lumabas at makalanghap ng sariwang hangin. Ganoon talaga siya kapag nalalasing.
Lagi siyang naghahanap ng sariwang hangin at mga tanawin sa labas. Kaya naman nag-ayos siyang muli ng buhok at naghanda sa paglabas. Nakalimutan na niya ang nakasulat sa pinto na bawal daw munang lumabas mula sa 3:00 hanggang 5:00 ng madaling araw. Ni hindi na nga sumagi yun sa isip niya. Binuksan agad niya ang pinto at lumabas. Ngunit sa paglabas niya, nagtaka siya dahil may kakaiba sa paligid niya. Parang nag-iba ang istruktura ng pasilyo. Nag-iba rin ang kulay ng sahig, maging ang disenyo ng kisame. Parang naging makaluma ang buong paligid sa kanyang paningin. At ang higit pa niyang ipinagtataka, may mga lumang painting sa pader na wala naman kanina noong dumating siya roon. At sa mga painting na yon, may mga larawan na hindi niya maintindihan. May pagkasuril ang mga yon na hindi na kayang intindihin pa ng utak niya. Napakamot tuloy siya ng ulo sa pagtataka habang naglalakad. Nang makarating siya sa ikalawang palapag, mas lalo siyang nagulat dahil ang bumungad sa kanya ay isang malaking function hall. Napakagarbo ng disenyo ng mga lamesa sa paligid, pero halatang luma ang mga yon. Higit sa lahat, napakadilim din at walang katao-tao. Sinubukan niyang pailawin ang paligid gamit ang liwanag ng kanyang cellphone. Ngunit nagtaka muli siya dahil wala siyang signal doon. Nang makarating naman siya sa reception area, wala rin siyang naabutang tao. Pati ang mga guest na naghihintay ng bakanting room sa gilid ay wala na rin. Kahit nga ang security guard na nagbabantay sa entrance ay wala. Napaisip siya, saan kaya napunta ang mga tao? Hanggang sa makakita siya ng isang sulat na nakapatong sa harap ng reception area. Kinuha niya yon at sinubukang basahin, at ito ang nakita niya. Minamahal naming customer, kung nababasa mo ito ngayon, malamang ay isa ka sa mga lumabag sa patakaran ng Hotel 67 at nagpumilit pa ring lumabas sa tinatawag naming Forbidden Hours. Nais naming ipaalam sa iyo na tuwing sasapit ang 3:00 hanggang 5:00 ng madaling araw, ang buong establishmentong ito ay napupunta sa nakaraan sa taong 1967. Oras na makarating ka rito, mapapansin mo na iba na ang paligid at wala ring katao-tao. Pero wag kang pakakampante. Wag ding magpalinlang sa katahimikan. Dahil hindi porket wala kang kasama ay nangangahulugang mag-isa ka na. Katunayan, nariyan lang sila sa paligid at naghihintay sa susunod na pagkakamali o paglabag na iyong gagawin sa mga simpleng patakaran. Kung nais mong makabalik sa iyong pinagmulan sa kasalukuyan, kailangan mong mahanap ang bawat sulat na ito at sundin ang mga nakasulat dito para malaman ang susunod na sulat, pati ang susunod mong gagawin. Umakyat ka sa second floor, pumunta ka sa function hall at hanapin mo ang isang lamesa na may numerong 67 sa gitna. Sa ilalim ng lamesang yon, matatagpuan mo ang susunod na sulat na kailangan mong mabasa. Kailangan mo ring bilisan dahil kapag nagtagal ka pa rito, magpapakita na sa iyo ang mga nilalang na nagmamasid sa paligid. At oras na makapasok sila dito, wala ka nang magagawa kundi makipagtaguan sa kanila kung nais mo pang mabuhay. Medyo kinabahan si Justin sa nabasa. Napalingon agad siya sa entrance. Nakita niya na hanggang sa labas parang wala ngang katao-tao. Maging ang mga sasakyan ay wala. Ang mas nakakakilabot pa, wala ring ilaw ang mga building at billboard. Para bang abandonado na ang lahat. Ngunit kahit nag-iisa lang siya noon, pakiramdam niya'y may mga nakamasid nga sa kanya.
Sa paligid kasi niya nakakakita siya ng kakaibang mga anino na bagamat hugis katawan ay parang hindi hugis tao. Hindi gumagalaw ang mga ito, pero base sa kanilang porma at ayos, parang nakatingin ang mga ito sa kanya at naghihintay nga sa susunod niyang paglabag. Kaya naman bago pa siya makakita ng kung ano roon, napilitan na siyang bumalik sa function hall para hanapin ang susunod na sulat. Sinubukan niyang maging kalmado kahit nanginginig sa takot ang buo niyang katawan. Pinilit niyang labanan yon para lang makawala sa mundong ito na hindi niya alam kung saang bangungot nagmula. Nang mahanap na niya ang sulat sa lamesang may tatak na 67, sumilip siya sa ilalim nun at nakakita ng isang maliit na baul. Binuksan niya yon at mula roon nakita niya ang nakatuping papel. Binuksan niya yon at binasa ang sulat. Minamahal naming customer, kung natagpuan mo ang pangalawang sulat na ito, ibig sabihin ay alam mo na kung ano ang pinasok mo at desidido ka nang matapos ang lahat ng ito. Bilang una mong pagsubok, lumapit ka sa entablado ng function hall. Paganahin mo ang vinyl player doon. Pagkatapos ay sa ilalim nun may makikita kang malaking cooler. Buksan mo yun at ilagay mo ang mga lamang loob sa bawat lamesa. Siguraduhin mo na bawat lamesa ay mabigyan ng pagkain. Kapag kinulang ka ng isa, ikaw ang gagawing pagkain ng bisitang naka-assign sa lamesang yon. Oras na mabigyan mo na ang pagkain ng lahat, hintayin mong dumating ang mga bisita at makakain silang lahat. Ikaw naman ay umupo lang sa isang solo na lamesa sa dulo. At kahit anong mangyari, wag na wag mo silang titignan habang kumakain. Ayaw nila yon. Yumuko ka lang at hintayin mo silang matapos kumain. Oras na matapos sila sa pagkain, isa sa mga yun ang lalapit sa iyo at magbibigay ng panibagong baul. Doon mo makukuha ang pangatlong sulat. Pero kapag may lumapit sa iyo at hindi baul ang ibinigay nito, ibig sabihin ay may mali kang nagawa at buhay mo ang kapalit. Pagkatapos mabasa ni Justin yun, muli niyang pinakalma ang sarili at maingat na sinunod lahat ng instructions. Matapos niyang ma-play ang vinyl player, binuksan naman niya ang cooler box sa ilalim at dinampot ang mga lamang loob doon. Lahat ay galing sa karni ng tao. May mga putol pang katawan at pugot na ulo. Lahat ng yun ay sinikap niyang paghiwa-hiwalayin at nilagyan ng laman ng bawat lamesa. Sinigurado rin niya na lahat ng lamesa ay may sapat na lamang loob. Nang matapos siya sa paghanda, ay dali-dali siyang umupo sa pinakadulo at yumuko. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mga yabag ng paa. Isa-isang nagsidatingan ang mga nilalang na nakatakdang kumain sa mga yon. Habang nakayuko, pilit niyang sinilip sa maingat na paraan ng mga nilalang. Laking gulat niya nang makitang mga sundalo na zombie ang mga ito. Mababangis ang kanilang mga anyo. Nakasuot pa sila ng pangmilitary na uniforme na may bakas ng dugo at lupa. Gaya ng nasa sulat, nanatili lang siyang nakayuko kahit nanginginig na siya sa takot. May ibang mga zombie soldier na tumitig sa kanya pero hindi siya tumitig pabalik. Ang iba naman lumilikha ng ingay sa harapan niya. Tila tinutokso siyang lumingon sa mga ito pero hindi talaga niya ginawa. Tumagal ng kalahating oras bago natapos sa pagkain ng mga ito. Isa-isa rin silang nag-alisan pagkatapos. At ilang saglit pa, may isang zombie na lumapit sa kanya. Nanatili ito ng ilang segundo habang bumubuga ng malalim na paghinga sa kanya. Lalo siyang kinabahan pero hindi niya pinahalata. Maya-maya pa, nag-iwan ito ng baul sa kanya, saka umalis na rin.
Doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Ibig sabihin, napagtagumpayan niya ang pagsubok na yon. Binuksan na niya ang baol at kinuha ang papel. Saka niya binasa ang sumunod na sulat. Minamahal naming customer, sa pangatlong sulat na ito, kailangan mo namang pumunta sa ikatlong palapag at hanapin ang room 226. Pagpasok mo roon, makakakita ka ng isang morgue. At sa gitna ng morgue, may isang bangkay na nakahimlay. Kunin mo ang mga equipment sa gilid at kailangan mong butasin ang kanyang tiyan. Sa loob ng tiyan niya, may makukuha kang susi. Ngunit habang ginagawa mo ang prosesong ito, maaaring magising ang bangkay at humawak sa iyong kamay. Pero huwag kang mag-alala. Oras na makapasok ka roon, gagana ang 5 minutes timer. At sa loob ng 5 minuto na yon, hinding-hindi ka magagawang saktan ng bangkay. Sikapin mo lang na makuha ang susi bago matapos ang 5 minuto. Dahil kung hindi, ikaw ang susunod na bangkay na ihihimlay doon. Gaya ng ginawa kanina, muli niyang pinakalma ang sarili at tinanggap na lang ang lahat ng pagsubok na kailangan niyang pagdaanan. Nang makarating na siya sa silid na sinasabi nito, nakakita nga siya ng bangkay sa gitna. Sa isang pader ay nakita niyang nakasabit ang isang military uniform. Nang pagmasdan niya ang uniforme nito, may nakasulat doon na hindi niya gaanong maintindihan. Pero base sa pagkakaintindi niya ay parang yun yata ang pinakamataas na posisyon. Ibig sabihin, ang bangkay na ito ay maaaring leader o ang pinakamataas sa mga sundalong zombie na nakita niya kanina. Ginawa na niya agad ang dapat niyang gawin doon. May 5 minuto lamang siya para makumpleto yon. Gamit ang mga equipment sa gilid, sinimulan na niyang hiwain at butasin ang tiyan ng bangkay. Halos mapadura siya nang magtalsika ng sariwa nitong dugo sa kanyang kamay. At habang ginagawa niya yon, biglang gumalaw ang kamay ng bangkay at humawak sa kanya. Napalundag siya sa gulat, pero gaya ng nakasaad sa sulat, hindi niya kailangang matakot dahil hindi pa siya nito magagawang saktan. Inabot ng mahigit 4 na minuto bago niya nakuha ang susi sa loob ng tiyan nito. Dali-dali siyang nagtungo sa lababo at naghugas ng kamay. Pagkatapos ay mabilis na lumabas ng silid. Pagkalabas niya, may sulat na agad na naghihintay sa sahig. Pinulot niya yon at binasa. Minamahal naming customer, kapag natagpuan mo ang sulat na ito, nangangahulugang nagtagumpay ka muli sa panibago mong pagsubok. Kung hawak mo na ang susi, pumunta ka sa ika-5 palapag kung nasaan ang kwarto mo. Pagkabalik mo roon, mapapansin mong nakasara na ang pinto at iba na rin ang disenyo. Gamitin mo ang susing hawak mo para mabuksan yon. At pagkapasok mo sa loob, hanapin mo sa paligid ang susunod na sulat. Mag-iiba rin ang itsura ng iyong silid, kaya medyo mahihirapan ka. Pero oras na matagpuan mo ang sulat, doon mo malalaman ang susunod mong gagawin. Pero oras na pumasok ka rin doon, makakakita ka ng isa pang bangkay na nakahiga sa kama mo. Bantayan mo siya ng mabuti. Oras na makita mong gumigising siya, magtago ka na agad sa ilalim ng kama o kaya sa loob ng aparador. Huwag mong hahayaang makita ka niya dahil ikaw ang gagawin niyang pagkain. Hintayin mong lumabas siya ng silid bago ka magpatuloy sa paghahanap. Pagkabasa roon, ay agad siyang nagtungo sa kanyang silid, sa room 333. Nakita niyang iba na nga ang disenyo ng silid. Agad niyang ginamit ang susi para mabuksan yon. At nang makapasok siya, iba na rin ang disenyo ng mismong kwarto at may bangkay pang nakahiga sa kama niya.
Gaya ng nakasulat, binantayan niya ito habang naghahanap siya sa paligid. Nang mapansing medyo gumagalaw ang bangkay, dali-dali siyang nagtago sa ilalim ng kama. Makalipas ang ilang sandali, nakita niyang bumangon ito at nagpakawala ng marahas na paghinga. Umungol-ungol pa ito na tila naghahanap ng pagkain. Ilang sandali pa, lumabas na ito ng silid at kusang nagsara ang pinto. Doon pa lang siya lumabas sa pinagtataguan at muling naghanap. Makalipas ang mahigit kalahating oras, natagpuan din niya ang sulat sa wakas. Nakita niya itong nakahalo sa mga lumang file sa bandang dulo ng aparador. Ang mga files na yun ay naglalaman ng records ng mga namatay na sundalo noong 1967 at kung ano ang nangyari sa kanila. Nakasipit doon ang isang papel na naglalaman ng sulat. Ayon doon, kapag nabasa na raw niya ang huling sulat na ito, kailangan daw niyang lumabas ng silid at tumalon sa bintana ng Hotel 67. Huwag daw siyang matakot tumalon dahil oras na bumagsak siya doon, doon pa lang daw siya magigising mula sa bangungot at makakabalik sa mundong pinanggalingan niya. Wala na siyang pinalampas na oras. Sobrang desperado at nagmamadali na talaga siya. Agad siyang lumabas at naghanap ng bintana, saka siya tumalon doon. Ngunit sa pagbagsak niya sa lupa, pumutok agad ang ulo niya at nabali ang mga buto. Mabilis na nagdilim sa kanya ang lahat. Sa realidad naman, nagkakagulo ang mga staff ng Hotel 67 dahil may isang namatay na naman sa kanilang mga guest. Kasalukuyang inilalabas ang kanyang katawan ng umagang yon. Ayon sa investigasyon, bangungot daw ang ikinamatay niya. Huli na bago malaman ni Justin na nabigo siya sa huling pagsubok. Kung hindi lang sana siya nagmadali na gawin ang nakasulat, makikita sana niya na sa likod ng papel na yon, may isa pang sulat na mababasa. At ito ang nakasaad doon. Kung nabasa mo ang sulat sa kabilang bahagi ng papel na ito, huwag mong susundin yon. Parte yan ng huli mong pagsubok. Ang sulat na ito ang totoong magbabalik sa iyo sa kasalukuyan. Oras na mabasa mo ito, wala ka ng ibang gagawin kundi humiga lamang sa iyong kama. Hintayin mong makatulog ka at pagkagising mo, makakabalik ka na sa iyong pinanggalingan at ligtas na makakalabas dito ng buhay. Maraming salamat sa pagbisita sa Hotel 67. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin ngayon. Sana nagustuhan po ninyo. Para sa mas marami pa pong fiction horror stories, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Hanggang sa mga susunod na kwento. Maraming salamat.